look around. What do you see? Hope or despair? Light or darkness? Life or death? Yet now, you are here, breathing life. Now is the perfect time to come to Jesus. Nais kang kausapin ng Panginoon. Ito'y hindi aksidente sa iyo na mapanood mo ito. Kaya, inaanyayahan kita na makinig at manood ng gawain ng ating Panginoon. Salamat sa mabuting balita o Panginoon Jesus. Salamat sa tinapos mong gawa doon sa krus. Ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos. Siya po ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ang Diyos na dakila ang kanyang katapatan. Patuloy ka manood ng gawain ng ating Panginoon. Malay mo, isa ka na sa hinahanap ng ating Diyos sa araw na ito. Tandaan mo, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, ito natin ang ating palingin kay Jesus na pinagmumulan ng pananampalataya at nagpapasakdal nito. Now, dear brothers and sisters, let us all look unto Jesus. Amen! Salamat sa Kanya dahil ang Diyos ay napaka-buti. Amen. Napakaganda ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang umagang ito, ialay natin sa ating Diyos na buhay. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Salamat sa bagong umaga. Salamat sa kalakasan at kagalingan. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, God. Sa paggising pa lang sa umaga, may bago ng pag-asa. Ang biyaya mo ay kay sagana. Bumubus ang pagpapala, minsan pa. Sa paggising pa lang sa umaga, may bago ng pag-asa. Ang biyaya mo ay kay sagana. Bumubus ang pagpapala. Di man maganda, di man maganda. Yes, Lord God. Sa Diyos ay may kalayaan. Siguradong maganda ang kinabukasan. Hallelujah! Napakaganda! Purihin ka, Panginoon! Napakaganda ang kalooban mo. Hallelujah! Napakaganda ng ating Panginoon. Napakaganda. Napakaganda ang pag-ibig mo. Hallelujah! Ay laging sariwan. Purihin ka, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Diyos na di nagbabago. Tapat sa mga pangako. Kalakasan ng mga salita mo. Tiwala namin yes, Lord God. Ano man ang mangyari, maganda ang nakaraan. Sa Diyos ay may kalayaan. Siguradong maganda ang kinabukasan. Napakaganda mo, Panginoon Jesus. Ideklara natin ang kagandahan ng ating Panginoon. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda. 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 Yes,
nagbabago kailanman. Salamat, Panginoon, dahil may Diyos kami na lagi namin maasahan sa kahit anong sitwasyon ng aming buhay. Hallelujah. Ang mangyari sa aking paligid. Yes, Lord God. Sa iyo pa rin Panginoon Jesus. Lahat ay nilipas din. Napakaganda. Napakaganda. Ang iyong kalooban. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda. Yes, Lord God. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay Sa uling laging pagkakataon, napakaganda. Hallelujah. Napakaganda. Ang kalooban mo. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda. Napakaganda. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay laging sariwa at kay ganda. Amen, Panginoon. Salamat dahil sa bawat araw na dumarating sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay laging sariwa. Na kailanman hindi ka nagmaniw sa amin, Panginoon. Ang iyong pagtingin ay hindi lumilipas. Ang iyong pag-iibig ay hindi nawawala sa lahat ng iyong mga anak. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak na nararapat para sa isang hari. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sa mga nakalipas na araw po ng ating buhay, ang dami nating pinagdaanan. May ups and downs. May masaya, may malungkot. May mga pinagdaanan tayong mabigat. Pero alam niyo po, ang importante doon, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Isang tawag mo lang sa kanya, kapatid. Ang Diyos laging nakikinig. Handang makinig sa lahat ng ating hinaing, sa bawat pag-iyak natin, sa bawat hibik ng ating puso, nararamdaman ang ating Panginoon. Kaya nga sa pagkakataon na ito, ialaw mo ang Panginoon na kumilos sa iyong buhay. Hayaan mo na ang presensya ng Diyos ay maramdaman mo ang kanyang iyaka, kapagbigay sa iyo ng pag-asa. Hallelujah. Yes, Lord God. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. O, purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Ako hindi nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay minsan pa po mula sa simula. Ano nga bang nakita mo? Yes, Lord God. Ano ang nakita mo sa amin, Panginoon? Isang makasalanan mo, Diyos. Salamat. Salamat dahil pinili mo ang isang katulad namin, Panginoon, na basahan sa iyong harapan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, hayaan mo na sa taon na ito, may bigay namin ang paglilingkod na hinahanap mo sa amin, Lord God. Yes, Lord, yakapin mo kami sa mga oras na ito. Maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Laman ng puso
Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Come on, church! Sa iyong yakap, Panginoon! Hallelujah! Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Panginoong Hesus. Sa iyong Hallelujah! ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Naman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin Kaya aming ay paglilingkuran, sapat. Panginoong Hesus! Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, Hallelujah, Jesus! Minsan pa ika'y aming paglilingkuran, Panginoon! Come on, church! Taas natin ang ating tinig sa ating Panginoon! Ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapan. Salamat, Panginoong Hesus! Salamat, O Purihin ka, Diyos! Tinapos mo Sa iyong yakap, Ama! O, purihin ka! Salamat sa bawat pagyakap mo sa amin, Panginoon! Na sa mga pinagdaraanan namin, nararamdaman namin na hindi kami nag-iisa, Panginoong Hesus! Na nariyan ka lagi para sa amin! Ikaw ang aming lakas! Ikaw ang aming pag-asa! Ikaw ang aming buhay, Panginoon! Hallelujah! Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hanggan ang iyong pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. Ngayong bukas at magpakailanman, aking kasalanan, Yes, Lord. tinapos at pinayaran. Hallelujah. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Amen, Lord God. Salamat, O Diyos, sa gawang tinapos mo, Panginoon. Walang sino man ang makapapantay sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya yan mo na ang puso namin ay mapuno ng pasasalamat, mapuno ng pagsamba, mapuno ng pagluwalhati sa dakilang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, na gumawa sa amin, nagbigay ng hininga, nagbigay ng buhay, nagbigay ng kalinga. Salamat. Lord, hayaan mo na itong taong 2026 ay maging mabunga ang bawat isa sa paglilingkod sa iyo. Na kahit anong sitwasyon ang aming daraanan, Panginoon, hindi kami bibitaw. Dahil alam namin hindi mo kami iiwan tulad ng iyong pangako.
Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. At patuloy na mararanasan namin ang iyong yakap, Lord God. Dahil tanging ikaw lamang ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. You are our risen God, our precious Lord. Amen. Hallelujah. Please, Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Shine na buhay na muli at shine on. Tunay lut labi man sasabi na si Jesus ay Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Ayan. Praise God. Kamusta na po ang bayan ng Diyos? Pinagpala ng Diyos at pagpapalain pa upang maging pagpapala sa iba. Woo! Nagumabaw, nangingibabaw, Grabe! Lumaragasang pagpapala! Woo! Praise God! Praise God! Sige po, bago po tayo tuluyang umupo, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa apat na sulok ng panambahang ito. Patuloy ka pong makakilos, O Diyos. Kinikilala po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa lugar na ito, Panginoon. Sa kalagitnaan ito, Panginoon, ragad ng panambahang ito, patuloy kang kumilos, pakialaman mo, Panginoon, ang amin pong mga buhay, O Diyos. Patuloy na mag-umapaw ang iyong kadakilaan. Maging mabunga ang taong ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy na amin pong maipakilala ka, O Diyos, Lord God, maging sa lugar na ito ng Caloocan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod sa paghahayag ng iyong mensahe sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang matanyag, ikaw ang makilala, higit sa lahat, Panginoon. Sa amin pong buhay, Panginoon, umaamin kami, Panginoon, wala kaming magagawa. Kung wala ang iyong pagsama, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, O Diyos, na amin pong nakumit nung nakaraang 2025, Lord God. Patawad, O Diyos, sa ganang amin, Panginoon, wala po kaming maipagmamalaki sa iyong harapan, O Diyos. Kung kaya't kami po ay patuloy na nagpapahubog, Panginoon, nagpapabasag, O Diyos, sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin namin na kami po ay makalakad patuloy sa iyong kabanalan, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon. Bilang mga lingkod mo, Panginoon, Lord God, sa lahat ng nasasakupan ng JCTRL Caloocan, Panginoon, salamat po, O Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ang pagkakataong ito, Panginoon, upang ang bawat isa, O Diyos, ay patuloy na mapagpala. Simula sa unang tala ng nakapakinig ng magandang balita hanggang sa huling tala nito, Panginoon. Patuloy mag-umapaw ang kagalakan, ang pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Salamat, O Diyos. Karapat dapat kang purihin, sambahin, dakilain sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Ayan, sige po. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon.
Praise God. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayun. Grabe, no? Kung atin pong aalalahanin ang 2025, ay napakaraming pong nangyari. Na? Maging sa buhay ng bawat sa atin, hindi man natin kayang bilangin. Yung iba nga hindi na natin naaalala. Tama? Yung mga recently yan, naaalala pa natin fresh na fresh sa ating isipan. Pero ngayon, ang atin pong pag-uusapan, fresh din. Fresh revelation. Wow. From the Lord. Praise God. Muli po palakpakan po natin yung ating pong Panginoon. Ayan, maging sa mga nakatunghay via Facebook Live, online. Ayan, si nanay, si tatay, ayan, nakatunghay sa Samar, Samaria. Ano yan eh, taga Samar. Ayan, praise God. Pagpalain po ang Panginoon. Kay Louie, ayan. Hipolito, praise God. God bless you more. Kay Brother Jimboy. Kay Sister Margie, bagamat hindi natin sila kasama ngayong umaga, siya ay may pasok. Ayan. Praise God. Nakatunghay ng Facebook Live. Kay Brother Mau Sasaki. Ayun, no? Mga shout out sa kanila. Sa mga nag-send ng stars. Nag-send ng stars. 10 stars si nanay. Ayan, praise God. Praise the Lord. Ayan, gamitin po ang buhay ng bawat sa atin. Ito na po yung panahon na kung saan hindi tayo dapat nagpapatumpik-tumpik. Malapit na pong dumating ang atin pong Panginoon. Nararamdaman nyo na po ba? Ha? Yung mga hindi pa nakakaramdam. Nako. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan po ang atin pong tatalakayin, matutunghayan sa umagang ito. Bagong-bago, laging-lagi nating naririnig. Ha? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, maliwanag yan. Kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan. Kasi bagong taon na ngayon. Napalitan na ng bago. Yan po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Yan ang ating pagsasalo-saluhan sa umagang ito. Yung mga humabol pa nung 2025 na hinahangin yung aking buhok. Ayan. Malakas ang hangin. Totoo naman talagang malakas ang hangin. Purihin po ang Panginoon kasi meron ng hangin, no? Dati grabe. Grabing init. Grabing init dito sa church. Naalala pa ni Yumi yan. Tagaktak yung pawis namin dito. Naalala pa ni Nanay Joy. Ayan. Nananalangin tayo na magkaroon ng electric fan sa bubong. Ayun, nagkaroon na ngayon. Dalawa pa. Ang papanalangin naman natin, aircon. Yon! Thank you, Lord. Posible ba? Posible. No? Ayaw ng Diyos na nainitan yung kanyang mga anak. Tama ba? Ayaw na iinitan sa impyerno. Kaya wag natin pa-practicein yun sa church. Ayan, praise God. Kasi noong 2025, napakadaming pagbabagong naganap. Humabol pa. Ilan yung humabol nun na nakapakinig ng magandang balita. Diba? Kasama si, grabe. Yung iba,
Hindi na hindi, ewan natin kung bakit wala sila ngayon. Siguro nasa bakasyon. May hangover pa ng hangover. Ayan, ng New Year's. Si Nanay Tess, grabe, di ba? Grabe yung kapag napakinggan mo talaga yung good news. Yan yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa Diyos. Yan yung dahilan kung bakit tayo nakipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa tayo dahil sa magandang balita ng kaligtasan. Yan yung magandang balita. Diyan tayo nakikipag-isa kay Kristo. Yan yung object, yan yung dahilan. Yan yung ating pinanghahawakan. Yan yung saligan ng pananampalataya ng bawat mananampalataya ni Kristo. Amen? Ang magandang balita. Tama naman ang magandang balita nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos na ito, yung tinutukoy kung paano tayong makikipag-isa kay Kristo. Kaya ngayong bagong taon, ang ating pong pag-uusapan, wow, ang dami nang naka-join. Si Lilibet Chan, mga kung saan ka man naroroon. Ang aking sister wife. Si Nanay Joy, mga naka-join praise God, praise the Lord. Ayan. Ang atin pong matutunghayan, a fresh start in Christ. Fresh, no? Paano nga ba? How to live a fresh start in Christ. Kasi yung mga, di ba, bagong taon kailangan, paano ba tayo makakapamuhay ng may bagong simula kay Kristo? Sa mga nakakapakinig ng mga salitang ito, ng mga salita ng Diyos, unang-una niyan, ihakbang mo ang iyong pananampalataya. Tara, mag-church tayo. Di ba? Mag-worship tayo sa Lord. Huwag mong ikahiya. Huwag kang mahiya. Sa Diyos yung iyong gagawin, hindi sa tao. Amen? Sabi nga ni Kristo, kung ikakahiya mo ako, pagharap mo sa akin sa langit, sa harapan ng aking Ama, ikakahiya kita. Mas masakit yun. Nandoon ka na sa langit, ibinagsak ka pa. Nasa langit ka na. Yun talaga. Hindi ka umabot. O, di ba? Hindi ka kikilalanin. Hindi mo nga kinilala si Kristo bilang Diyos. Yun ang masakit. Kasi ang haharap ka mismo kay Kristo. Wala kang makikitang Ama doon. Si Jesus ang makikita mo. Sa Kanya ka haharap. And yet, hindi mo kikilalanin si Jesus. Yan. Kaya nga napakahalaga, eton pong ating pinag-uusapan, ito ay isinulat around 55 to 57 after death of Jesus Christ. Ang audience po nito ay siyempre yung mga Corinthian church. Yung mga nasa Korintong mga mananampalataya. During that time, ito kasing Corinthians ay grabe, napakasagana. Sagana sa lahat ng bagay ang Korinto. Pero nag-struggle sila dahil sa sobrang sagana, napaka-liberated na. Talamak din naman yung immoralidad. Yung immorality. No, parang masasalamin mo doon yung Sodom at Gomora. No, sa Sodom at Gomora kasi, yung mga kapwa babae nagtatalik na, kapwa lalaki nagtatalik na. Ganoon. Ayaw na nila nung yung kasi nilikha ang Diyos
babae at lalaki. Pero talamak yung immoralidad. Ayan. Ayaw na nila sa opposite sex. Grabe, no? Di ba? Kung ganoon yung Sodoma at Gomora na siyang tinitirahan nung pamangkin ni Abraham, si Lot. Kaya nga idinalangin ni Abraham si Lot, no? Pero yung asawa ni Lot lumingon na alam niyo yung kwento? Ha? Na naging haliging asin. O, kasi nga kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Lumingon siya, nandoon yung kanilang kabuhayan ng mga naiwan na mga kabuhayan. Pero dito po, sa panahong ito, bagamat talamak yung immoralidad, may mga division, nagkakanya-kanya, may mga nagda-doubt sa pananampalataya, sa pagiging apostol ni Apostol Pablo, hindi nila pinaniniwalaan si Apostol Pablo nung mga panahong iyon. Pero bagamat nag-i-struggle yung mga mananampalataya, pinipilit manumbalik sa pagiging immoralidad yung mga tao, mga Kristiyano na ang tinutukoy natin dito. Pero sabi ni Apostol Pablo, you must live a fresh start in Christ. Kailangan lagi mong inaalala yung araw na ikaw ay nagsimula. 'Di ba? Yung araw na ikaw ay makapakinig ng magandang balita ni Kristo ng kaligtasan. Yun yung lagi mong dapat inaalala. Yung binibigyan mo lagi ng karapatan, si Jesus sa buhay mo. Pinipili yun araw-araw. Bagamat, nakalipas na 2025 nung ikaw ay makakilala sa Panginoon. December lang yun, di ba? December lang. Tapos, through baptism, ipinahayag mo ang iyong pananampalataya. Ayan. So, napakahalaga kasi na etong time na ito ay maipakita din naman natin yung atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na. Sabi diyan, wala na yung dating pagkatao. Ang dati kasi nating pagkatao, nature natin dati ay lumangoy sa kasalanan. Ayan. Natural lang sa isang hintil. Natural, yun yung natin lifestyle, habitat. Ano ba yung habitat sa Tagalog? Tirahan. Ayan. Doon tayo lumalangoy. Kasi yun yung ating kinalakihan. Kinasanayan. Yun yung ating naging tirahan. Di ba? Ang kasalanan. Lumalangoy sa kasalanan. Kasalanan mo ba yon? Dahil hindi ibinigay sa atin yung kautusan, nature natin yun. Hindi natin alam na yun pala ay kasalanan. Hello? Kaya ang tendency, nung mapakinggan natin yung magandang balita, ang dating sa atin, manampalataya. Bago pa man nilikha yung mundo, pinili ka na ng Diyos. Pinili ka ng Diyos nung hindi ka pa makasalanan.
Bago pa nilalang ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Ibig sabihin, nung wala ka pang kasalanan, pinili ka na niya. Ang confirmation, mapakinggan mo yung magandang balita ni Kristo. Wow. Palakpakan natin yung ating pong Panginoon. Kaya nung napakinggan mo yung magandang balitang ito yung dahilan ng ating pong pakikipag-isa kay Kristo. Ang kanyang magandang balita. Amen? Kaya nga, napakahalagang atin pong maunawaan ano po, etong magandang balita. Ayan. How to live a fresh start in Christ. Paano nga ba tayo mamumuhay ng bago? Bagong simula. Kasi nga bagong taon di ba? Kakabagong taon lang. Fresh na fresh. May mga hangover pa ng ng mga paputok, ng lahat ng sobra masama. Ha? Kaya kailangan tayo exercise. Kasi nasobrahan tayo ng fruit salad. Hello. Ha? Ng Graham. Nako naman. Nagsanggip pa kami dito. Baka nasobrahan tayo ng mga kolesterol nako po. Kailangan natin mag-exercise. Kailangan nating mamuhay ng fresh kay Christ. Number 1, on how to live a fresh start in Christ, you must live with reverence before God. Sabi doon, basahin po natin yung verse 11 to 13. Nag-brown out sa kanila. Ayan, hindi pala. Verse 11. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon. Ibig sabihin ba nun yung takot? Dahil yung Diyos ay makatarungan, yung Diyos. Bagamat siya ay mapagmahal, lagi nating tandaan, ang Diyos man din ay makatarungan. Ha? Tandaan po natin yon. Bagamat yung pag-ibig ng Diyos ay unconditional, tandaan din natin, yung Diyos ay nagpaparusa din. Makatarungan siya. Yan, lagi nating tatandaan. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako, sabi ni Pablo. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Verse 13. Kung kami parang nasisiraan ng isip, kasi kapag sinabing born again, buwang again ka na raw eh. Sinabi ko rin yun eh. Eto na. Yung dating ako yung nagsasabing, ayoko sumama sa mga buwang again eh. Isa na rin pala akong buwang. Ha? Napatunayan niya. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, yan ay para sa kapakanan ninyo. Wow. Palakpakan natin yung atin pong Panginoon. Kung nasisiraan tayo ng isip, okay lang yun. Ha? Kung sa isip ng iba, parang kasi, o baka lumagpas nga tayo sa langit. Ha? Kasi church tayo ng church sa Caloocan.
paggising sa umaga, salita ng Diyos ang hinahanap natin. Daily dawn devotion. O, ayan na, tama na. Tumama na. Daily dawn devotion, naalala ni Nanay Joy. Daily dawn devotion. Sabik na sabik tayong pagising pa lang sa umaga, salita ng Diyos. Manalangin tayo ng 4:30. Pagkatapos meron pa tayong 5:00. Diba? Nananalangin tayo. Tayong mga taga-Caloocan. Meron tayong, Kankalu. Warriors. Wow. Diba? Dapat mapanalanginin. Pagkatapos doon meron pa tayong 7:00 ng umaga ng morning devotion. Hindi natatapos doon. Meron pa tayong wagi devotion ng 11:30 wagi devotion. Hindi rin natatapos doon. Meron pa tayong prayer vigil ng 5:00. Tapos na ba? Meron pa. Meron pa tayong OBS na 7:00 ng gabi. Minsan inaabot pa ng 11:00 ng gabi. Grabe, no? Tapos, meron pa. Meron pang prayer ang Caloocan ng 9:00. Hello? Okay lang. Lumagpas sa langit. Kunyari, ito yung langit, Lumagpas sa langit, pagbagsak mo langit pa rin. Ha? Lagi nating naririnig, mahirap makarating ng langit. Yung lumagpas, mas okay yun kung lalagpas. Pagbagsak mo nun, nasa langit ka na. Kaya nga napakahalaga. Sabi dito, kung meron tayong pagkatakot sa Diyos, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kung meron kang reverence, banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung pasimulan ng karunungan. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga po. Why we should Christians live with reverence? Bakit yung isang Kristiyano dapat mamuhay na merong paggalang, respeto sa Diyos? Ha? Bakit mahalaga yon? Kasi ito yung nagpapaunawa sa atin sa kalikasan ng Diyos. At tawag dito, spiritual senses. Nagkakaroon tayo ng paggalang sa Diyos. Kasi yung ating espiritu, na dati namumuhay lang tayo sa kaluluwa at sa katawan. Patay yung atin pong kinalalagyan ng ating espiritu na nasa kaluluwa. Hungkag, walang laman. Pero nung nakipag-isa tayo kay Kristo sa mabuting balita ng kaligtasan, naipanganak yung ating espiritu. Na ngayon tayo'y namumuhay sa ating buong pagkatao. Pag sinabing buong pagkatao, tatlong bahagi ng isang tao yon. Merong espiritu, merong kaluluwa, at merong katawan. Dati namumuhay lang tayo sa kaluluwa at sa katawan. Tama namang nangangailangan, yung ating katawan, nangangailangan ito ng kailangan i-vitamins mo yan, i-exercise mo yan, para tumagal na mamuhay yung kaluluwa. Itong nagsasalitang ito, kaluluwa. Para makapamuhay itong kaluluwang ito, tumagal sa mundong ito, alagaan mo yung katawan. Grabe yung pagpapaunawa nito
ni Pastor Laur sa amin. Ito pala yung, kaya tayo kumakain para yung katawan na ito tumagal na namumuhay yung kaluluwa sa loob ng katawan. Pinananahanan ng kaluluwa yung katawan. O dapat nating maintindihan, pinanganak ka eh. 'Di ba? Tas lumalaki ka, inaalagaan yung katawan. Hindi pinapakain ng sobra. Ha? Kaya nga masama po yun, no? Reverence before God gives us understanding. Spiritual sense is the consciousness about the nature of God spiritually. Ipinauunawa ng spiritual senses na ito ang pagkakaroon ng paggalang sa Diyos. Dati wala kang paggalang sa Diyos. Hindi ka nag-church. Bakit? Wala kasing magpapaunawa, walang espiritong magpapaunawa sa iyo sa kalikasan ng Diyos. Kasi nga, patay pa ang iyong espiritu. Ayan. Naunawaan, naintindihan. Napakahalaga nun. Nung mapakinggan natin yung magandang balita ng kaligtasan, yung mabuting balita, sabi ni Jesus dun sa John chapter 3 verse 3. John 3:3. Ito yung kausap ni Jesus, si Nicodemo. Ayan. Sumagot si Jesus sa kanya. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kailangang maipanganak eh. Para maunawaan mo yung kalikasan ng Diyos. Kailangang maipanganak yung ating espiritu. Verse 5, sabi niya doon, sabi ni Jesus, sumagot muli si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailang maipanganak tayo sa espiritu at sa tubig. Nung tayo ay nabautismuhan, nakipag-isa tayo kay Kristo. Ayan. Tanda yun ng ating paghakbang public confession na tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Hello? Nakipag-isa tayo sa Kanyang ano pa? Ano pa? Ayun. Yan yung dahilan. Lagi nating inaalala yan araw-araw. Hello? Huwag nating kakalimutan yan. Because we are alive now, spiritually from the old man to new life in Jesus Christ. Yung old life natin, yung dati nating pagkatao, iniwan na natin yun. Yung luma nating pagkatao. Kaya nung tayo ay nakapakinig ng magandang balita ni Kristo, naunawaan natin, nagkaroon tayo ng respeto sa Diyos. Yung old life natin, kasamang naipako doon sa krus ng Kalbaryo. Romans chapter 6 verse 6, sabi doon, sa NLT natin basahin. Romans 6 verse 6 to the following verses hanggang 14. Roma 6:6. We know that our old sinful selves were crucified. Sa Tagalog na lang natin basahin. Maganda yung NLT nun eh.
Alam natin na ang dati nating pagkatao, yung ating kinasanayan, yung kasalanan. Nature natin yun eh. Likas tayong gumagawa ng kasalanan, bagamat hindi natin alam na yun ay kasalanan. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Yung kaugnayan natin kay Adan, yun yung ating old life. Yung ating original sin. Likas tayong makasalanan. Di ba? Naipako sa krus yun kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Kasi walang kapangyarihan yung kamatayan kay Jesus. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yan. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Ipinauunawa sa atin ito ni Apostol Pablo bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kaya nga ito yung pinapaunawa ni Pastor Lauro sa atin eh. Kung si Kristo na ang ating binibigyan ng karapatan, lahat ng mabubuting bagay ipagagawa ni Jesus. Amen? Lahat ng mabuti. Kaya yung ating katawan, dapat maging kasangkapan ito sa paggawa ng kabutihan. Kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo. Yun yung dahilan. Kaya ngayon, lahat ng gagawin mong mabuti, counted. Nung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo, gumawa ka man ng gumawa ng mabuti, sasabihin ni Jesus sa iyo, pagharap mo sa Kanya, hindi kita kilala. Bakit? Hindi ka naman nakipag-isa sa akin eh. Hello? Kahit ano palang gawa natin, sabi doon sa Matthew chapter 7, 21 to 23, kahit anong pagpupunyagi natin sa church, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, hindi ka niya kikilalanin. Ang kinikilala lang ng Diyos, kinikilala lang ni Jesus, yung nakipag-isa sa Kanya. Maliwanag? Ayun. Napakahalaga po kasi nito. Kaya tayo nagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, ng paggalang sa Diyos, kasi yung ating espiritu nabuhay na muli. Tama? Kaya nga napakahalaga. Dati hindi ka nag-church, wala ka naman kasing espiritu eh. Wala kang panahong manalangin. Kasi nga,
Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun po yung dahilan. Wala kang panahon sa Diyos. Kasi patay pa yung ating espiritu. Ngayong tayo, naunawaan natin ito, mahalaga na dapat pinapanatili natin. Lagi tayong babad sa salita ng Diyos. Pangalawa, live compelled by Christ love. Live compelled by Christ love. Yan. Live compelled by Christ love. Yan. Minahal tayo ng Diyos eh. Sa panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Hello? Kaibig-ibig ka ba? Mahal na mahal ng Diyos yung taong kanyang nilalang. Pero yung nilalang din niyang ito ang nagpapako sa kanya. Hello? Masakit yun. Di ba? Pero mahal tayo ng Diyos. Maging sino ka man. Grabe, pasok eh. Verse 14 to 15 ng 2 Corinthians chapter 5. Balikan natin. 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Wow, di ba? Kaya nga napakahalaga, yung pag-ibig ni Kristo, nananalaytay din sa atin. Magkaroon din tayo ng hangarin, mahalin din natin yung iba. Pagmalasakitan din natin. Nung tayo ay nakapakinig ng magandang balita, ang iniisip kagad natin, pamilya natin eh. Kung ako naligtas, dahil sa awat habag, sa malasakit ng Diyos, pinagmalasakitan ako ng Diyos. Yung burden na sa pamilya natin eh. Gusto ko maligtas din yung mama ko, yung papa ko, yung kapatid ko, yung buong angkan namin, yung sambahayan namin. Ganun kagad eh. Ayaw kasi natin silang mapahamak. Kaya nga yung first ministry natin, family agad. Akayin natin sila. Sila man din maunawaan nila ang mabuting balita ni Kristo. Amen? Minahal tayo ng Diyos sa panahong di tayo kaibig-ibig. Di tayo katanggap-tanggap. Sabi nga ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us. Yan. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sino ba naman tayo para iligtas? Tayo nga dapat yung nakapako eh. Di ba? Kesa kay Kristo, wala namang kasalanan. Nababasa kasi natin walang kasalanan si Kristo. Pero kung ikaw yung nandoon, ikaw yung unang sumisigaw na ipako si Jesus. Kasi kung hindi siya maipapako, hindi ka maililigtas. Hello. Praise God.
Pangatlo. Sa verse 16 to 17. Sabi diyan, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan. Hindi na yung pagtingin natin dati, yung pagtingin natin sa isang tao, talagang makasalanan. Ang nakakilala sa atin, pamilya natin. Talagang nagbago ka nga ba talaga? Talaga nga bang merong pagbabago? Tinatayuan yun. Pinangangatawanan. Nilalakaran araw-araw. Pinipili si Jesus araw-araw. Ibinibigay ang alin? Yung ating karapatan. O Jesus na yung hindi na ikaw. Hindi na ikaw yung masusunod. Si Jesus na. Kasi nakipag-isa ka na kay Jesus. Hindi mo na sarili. Yung buhay na ito, sabi ng Colossians chapter 3, verse 3 to 4, yung buhay na ito, hindi mo na yan buhay. Sabi ng Colossians 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. 4. Si Kristo ang inyong buhay. Hindi mo na buhay yan. Amen? At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay isa ng bagong nilalang, yung buhay na hindi mo na yan buhay. Hindi na ikaw yung masusunod. Si Jesus. Lahat ng ipagagawa sa iyong mabuti. Mabuti bang magbasa ng Bible? Mabuti yun. Mabuti bang gumising ng umaga para manalangin? Mabuti yun. Lahat ng mabuti ipagagawa sa iyo ni Lord. Mabuti bang ikaw ay umaaten, lagi mong inaalala, hindi mo kinalilimutan, yung araw ng pagtitipon, mabuti yun. Tuwing Sabado, nag-church ka, masama ba yun? Mabuti yun. Hindi mo kinalilimutan ang araw ng pagtitipon, tulad ng ginagawa natin. Utos yun. Hindi po yun pakiusap. Utos na huwag nating kalilimutan ang araw ng Sabado, pagtitipon na ginagawa tuwing Linggo. Amen? Kaya nga napakahalaga na tayo man ay mamuhay. Sabi nga ng John chapter 10, 28 to 29. John 10, 28 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Grabe, di ba? Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Meron, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, meron kang protection. Hindi ka maaagaw ninuman kay Kristo. Kaya, huwag tayong, lugi ka pa ba? Sabi diyan ni Jesus,
Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Si Jesus ang may sabi, hindi ka maaagaw ninuman. Kaya nga kung nakipag-isa ka kay Kristo sa kanyang mabuting balita ng kaligtasan, hindi ka na maaagaw. Kaya wag mong ipaagaw yung iyong sarili. Ipaalipin muli sa kasalanan. Kasi wala nang Kristo pang muling ipapako para sa kasalanang ginagawa mo. Kaya nga napakahalaga. No? Live as a new creation. Yun yung pangatlo. Pang-apat, live out the ministry of reconciliation. Last na to. Verse 18 to 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. Wow. Nung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo, tawag sa atin, kaaway ng Diyos. Kung hindi mo pa alam yung magandang balita ni Kristo, itinuturing tayong kaaway ng Diyos. Mabigat. Kasi yung Diyos ang kinakalaban mo. Sa tuwing gumagawa ka ng kasalanan, yung Diyos ang kinakalaban mo. Kapag ipinamumuhay mo yung kasalanan at hindi si Kristo, yung Diyos ang kaaway mo. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Grabe, di ba? Kapag kaibigan ka na ng Diyos, hindi niya natatandaan yung kasalanan ginawa mo. Kinakalimutan niya na yon. Kasi best friend mo na siya. Di ba? At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tayo man din, ipamalita din natin. Inaatasan tayo ng Diyos, ipamalita natin. Di ba? Live out the ministry of reconciliation. Sabihin natin sa iba, mahal ka ng Diyos. Mahal naman talaga tayo ng Panginoon. Kung mauunawaan lang nila yung magandang balita, mabuti yun. Magiging mabuting balita yun para sa kanila. Kasi kahit yung iba, kahit anong sabi mo, minsan, di ba, pag tinanggihan ka masakit eh. Normal lang yun, nasasaktan. Pero hindi ikaw yung tinatanggihan. Si Jesus. Normal lang masaktan. Ha? Pero tuloy pa rin tayo. Sabi nga ng Romans 5:10 to 12, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ayan. Sabi diyan, Romans 5:10 to 12.
Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Yan. Sige, palakpakan mo natin yung ating pong Panginoon. Verse 11, at hindi lamang yan, tayo'y magagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Grabe, di ba? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao, si Adan. Dahil kay Adan, pumasok yung kasalanan. At sa kamatayan, pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sige, tuloy natin verse 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Kaya nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, likas sa ating mga makasalanan. Hindi naman sa atin ibinigay yung kautusan kaya hindi natin alam. Sa mga Israelita, sa mga Hudyo, ibinigay yung kautusan. Kaya hindi natin alam yung ginagawa natin kung kasalanan. Kasi likas tayong makasalanan. Ay malay ba natin? Nakasalanan na pala yung ginagawa natin. Sabi diyan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Kaya nung maunawaan natin yung magandang balita, ang dating neto sa atin, panampalatayanan, ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga napakahalaga, ipinauunawa sa atin ito ng Diyos, na tayo man din ay maging gamitin natin yung atin pong katawang ito sa pag-share ng salita ng Diyos, sa paghahayag. Mabuti yung Diyos, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka na niya ituturing na kaaway kung mauunawaan mo na mahal ka ng Diyos. Di ba? Kaya nga, last na. Live as ambassador for Christ. Tayo ay mga ambassador ni Kristo. Inatasan tayo na ipangalandakan, ipakilala si Kristo. Hindi na tayo citizen ng lupa. Sa langit dapat tayo nakatira. Ngayon, nauunawaan na natin kung anong meron sa kalangitan, kung anong naghihintay sa isang tao, nakikilala sa ating Panginoon. Grabe. Hindi pa sumagi sa isip ng tao kung ano yung naghihintay sa atin sa kalangitan. Hindi pa sumasagi. Kahit i-drawing nila kung ano meron sa langit, hindi pa sumasagi sa isip ng tao kung ano yung naghihintay sa isang Kristiyano doon sa kalangitan kasama si Kristo. Wow. Sabi sa verse 20 to 21, live us as ambassadors for Christ. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Pakiusap. Magbalik loob na kayo sa Panginoon. Pakiusap. Maglingkod na kayo sa Diyos. Ito na yung tamang panahon na tayo ay maglingkod ng totoo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Nakikiusap si Apostol Pablo.
Ganon din tayo. Nakikiusap tayo sa mga kamag-anak natin. Tara, church tayo. Nakikiusap tayo. Pakinggan mo yung magandang balita ni Kristo. Nakikiusap tayo sa kanila. Hangarin nating may paunawa sa kanila yung magandang balita. Magiging mabuting balita lang yun kapag naunawaan nila, sinampalatayanan nila yung mabuting balitang ito. Kaya nga, ano ba yung pagiging ambassador? Nire-represent mo si Jesus. Bilang representative ni Jesus, dapat nakikita sa iyo si Kristo. Hello. Hindi na yung dati mong pagkatao ang nakikita, kundi si Kristo na ang nakikita sa iyo. Paano sasama sa iyo? Ang nakikita yung dating ikaw. Hello. Kaya nga, hinahakbangan yun. Ipinamumuhay si Kristo araw-araw. Yun ang napakahalaga. Nakipag-isa na tayo kay Kristo eh. Yung buhay na to hindi na sa atin si Kristo na. E di araw-araw, ipamuhay natin si Jesus as ambassador of Jesus Christ. Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid kong minamahal. Tayo po'y mamuhay. Sabi ng Philippians chapter 3:20, our citizenship is in heaven. Hindi na ito yung ating citizenship. Bagamat meron tayong PSA dito sa lupa, kasi dito ka pinanganak, yung citizenship natin sa langit, kasi nakipag-isa tayo kay Kristo. Itinuring tayong anak dahil kay Kristo. Itinuring tayong matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi man sa paningin ng tao. Matuwid ka na nga ba? Hinuhusgahan ka simula ulo hanggang talampakan. Binabasa yung buhay mo araw-araw, hindi mo lang alam. Nagbago ka na nga ba? Unang-unang nagmamasid sa'yo, pamilya mo. Bakit? Kilala ka eh. Kilala ka. Paano mo silang madadala? Paano makikita si Kristo? Ang nakikita yung luma mong pagkatao. Aray ko. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, hindi na ito yung citizenship natin. Yun yung lagi nating tatandaan. Si Kristo yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Yung pagkain, kinakain natin, salita ng Diyos, higit sa lahat ng pagkain ating kinakain. Dapat yun lagi ang ating pinupuno sa ating spiritual na tiyan. Salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, lagi nating naririnig kay Pastor Lauro, yung salita ng Diyos, ito yung salita ng Diyos na kung saan dapat lagi nating kinakain araw-araw. Dahilan ito para mabuhay ang isang tao araw-araw. Hello? Tamang yung pagkain para sa katawan yun eh. Kung makikita kung bibigyan tayo ng pagkakataon, makita yung ating espiritu. Baka, kung baga sa katawan, butot balat. Kasi hindi mo pinapakain eh. So, papakainin natin ng salita ng Diyos. Ayan. How to live a fresh start in Christ. Number 1. Live with reverence. Yan. Napakahalaga kasi
na tayo po ay tayo ay merong banal na pagkatakot, paggalang sa Diyos. Pangalawa, live compelled by Christ love. So napakalaga. Hindi ka man kaibig-ibig, inibig ka ni Jesus. Na? Mahal ka ni Jesus. Ikaw ay nilikha ayon sa wangis at kalarawan ng Diyos. Wow. Live as a new creation. Kaya nga napakahalaga. Bagong taon ngayon, bagong buhay tayo. Pang-apat, live out the ministry of reconciliation. Maging dahilan tayo, paggamit natin yung katawang ito para yung ibang tao makapanumbalik sa Diyos at hindi na sila ituring na kaaway, kundi kaibigan. And last, live as ambassador of Christ. Tayo pong lahat ay magsipagtayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo pong lahat, habang tayo po ay umaawit sa Panginoon ng atin pong panghuling awitin. Hayaan po nating, patuloy po nating alalahanin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan yung dahilan kung bakit lagi tayong alive na makapaglingkod sa Panginoon. Dahil sa magandang balita ni Kristo. Dahilan yan kung bakit tayo etong bagong taong ito, hindi kalimutan na natin yung ating lumang pagkatao. Ang harapin natin yung bagong tayo. Amen? Kaya nga, sige po tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sa akin ninais mo, di ko'y nakalang ako. Ang pinili mo, kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, yun ang kinakasalanan
umagang ito, Panginoon. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang mamayagpag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Di man kami karapat-dapat, Panginoon, ginawa mo kaming marapat sa iyong harapan, O Diyos. Dahil kay Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Ang laki naming pasasalamat, O Diyos, ay tanggapin mo, Panginoon. At kami po ay makapagsimula muli, Panginoon, makalakad sa iyo, Panginoon. Give us, Lord God, an opportunity, Panginoon, to walk with you, Lord God. Help us to live with reverence, compelled with your love, Panginoon. Embracing our identity, Lord God, with Jesus. Fulfilling our mission, Lord God, of reconciliation. Hallelujah. Empower us, Lord God, with your faithfulness. Become ambassador of Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Mag-reflect, Panginoon, sa amin pong buhay ang mga salita mo. Si Kristo makita, Panginoon. Hindi pong amin pong mga sarili ang dati naming pagkatao, Panginoon, na, Lord God, amin pong ganap na talikuran ang mga kasalanan itong amin pong nagawa, O Diyos. At makapagsimula kami ng panibagong buhay sa iyong harapan, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. May the grace of the Lord Jesus Christ and His love and fellowship of the Holy Spirit be with us today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Happy New Year po. Sa iyong yakap, ako hindi nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Amen. Sige po. Sa pagkakataon pong ito, atin pong bibigyan ng papuri ating pong Panginoon. At magbabalik ng kaloob sa ating pong Panginoon. Sa pamamagitan pong ito, sa pamamagitan po nitong pagbibigay ay isa po itong worship. Ayan, lagi po natin napapakinggan po itong pagbibigay po ay isang worship or isa pang uri or other type ng worship, ang pagbibigay ng ating ikasampu sa ating pong Panginoon. Kaya po sa pagkakataon pong ito, maaari ko po bang marinig ang isang masigabong palakpakan mula sa TRL Caloocan family. Amen! Alam niyo po, very, very short, thank you lang po kay Lord sa Christmas gift na kanyang ipinagkaloob po sa aming tatlong magkakaibigan. And as someone po na nagsasalita po, syempre po, I feel so blessed. Kasi po, sa taon po ng pagkakaibigan po namin is nakaka-bless po kasi out of 11 people sa aming pong circle ay nakaka-apat na po kami sa 11 people po na iyon. And naway pagkaloobin po ng naway sa time po ni Lord ay mabuo po kaming 11. At
hindi man po mabuo, kundi mas dumami pa po sa 4 ang madala po sa kanya pong presensya. Amen po. Atin po itaas sa ating po mga kaloob at atin po ipag-pray ito sa ating po Panginoon. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Pinupurit, pinasasalamatan ka po namin Panginoon sa panibagong taon at panibagong revelation na ibinigay mo po sa bawat isa. Lord God, maraming salamat po sa biyaya na ibinigkaloob mo po sa amin sa buong taon na nagdaan. Maraming salamat Panginoon sa mga ikasampun na ito, sa mga offering na ito, Lord God, na ibibigay ng bawat isa. Panginoon, dalangin po namin na ito po ay magsilbing biyaya, hindi man po para sa amin, kundi para po sa buong church ng JCTRL Caloocan. And maging po, Panginoon, sa bawat isa na nangangailangan ng instrument, Lord God, para po sa panambahan ito. Dalangin po namin na ikaw po ang siyang gumamit ng mga kaloob na ito, Lord God, para po sa ikai-improve pa po ng church at ng bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat ng bagay, ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay sasamba. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay sasamba. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Amen. Praise God. At sa mga oras po na ito, makinig po muna tayo sa ating po mga announcement. Ayan. Amen. Praise God. So, congratulations po sa mga bagong baptized natin. Of course, si Brother Jimwell and Sister Tess. Meron pa pong isa, si Brother Brian. Ayan. So, siguro sa mga susunod na Sabado, makakasama natin sila. And siguro, maybe next Saturday, meron tayong next Saturday, General Assembly and at the same time, anniversary. Ayan. So, January 11 po, that will be next week. General Assembly po natin. So, tulad po ng napagkasunduan natin, mag-aarkila po ulit tayo ng sasakyan para sama-sama po tayong pupunta. Alas 8? Alas 8 yun, di ba? Alas 9 ang simula. Pero dapat po, alas 8 nandun na tayo. So, aalis po tayo dito ng mas maaga kasi kasama po natin yung mga dancer. Pero siguro po, baka mas maaga po kami kasi may jeep naman po kayong masasakyan. So, pwede pong mga, anong oras sila? Alas 7? 6 o'clock para mga 7:30 nandun na po kayo. So, di ba? Okay. So, kailangan po lang full po yung ating tiyan. Kasi ang magpagsasaluhan na po natin doon ay lunch. So, maglagay po tayo ng laman sa ating tiyan. Siguro pwede rin po tayong magbaon ng biscuits or candies para habang ongoing yung gawain, pwede po tayong ngumuya ng candy. Ayan po kasi medyo mahaba-haba yun. Mag-stay po tayo hanggang 1 o'clock, maybe. So expect na po natin na hindi lamang po tayo hanggang 12, maaaring hanggang pass pa po. Ahead pa po dun sa oras na yon. And then, kung makakapagdala pa po tayo ng bagong kaluluwa, mas maganda po. Gamitin po natin yung pagkakataon na ito kasi maluwag po yung jeep. Nung nakaraan po, 11 lang yung nakasakay sa jeep, tama ba? 11 lang po. 22 seaters po yon. So, sana po madagdagan yung bilang, wag po na, kasi syempre kung tayo members,
po talaga tayo. Pero dun sa mga invite po natin, tulong-tulong po tayo na matugunan yung kabuuan ng kontro natin para sa sasakyan. Ano po? So, again po, ang kulay po ng ano natin ay pwede tayong mag-off, white, yun po. Kasi yun po ang kulay. So, kung mahihirapan po kayong maghanap ng ganong mga kulay, basta magiging komportable po kayo. Ano po, event po ito ng main church, so wear our best. Yung magiging presentable po tayo. Okay, so yun lamang po. Meron pa bang dapat idagdag? Wala po muna tayong youth. Next month na po ang ating youth para mapagtuunan po natin itong gawain kasi ayan po, mag-i-invite pa po tayo ng ating sharer para sa month of February. Again, invite po tayo, more souls to win. Gamitin po natin yung ating buhay, yung lakas natin, kung paano po natin naunawaan yung mabuting balita, kung paano po natin ito naintindihan. At yung desire natin na yung tayo maligtas, yung ating kaluluwa, desire po natin na maging ang mga mahal natin sa buhay, ma-experience po nila yung kaligtasan na ito. Every 5 o'clock po in the morning, meron po tayong prayer sa Kankalu. Inaka-add na sila, di ba? So, join po kayo, 5 a.m. po yun. Maging kalakasan po tayo ng bawat isa. Yung prayer po na yun. Everyone is invited. Okay? Yung 9 p.m. po na sinasabi po ni Pastor ay para po doon sa praise team po yun. Kaya tayo mayroong 9 p.m. na prayer. And then join po tayo sa online Bible study ng OBS every 7 p.m. Pag Monday po, Brother Jimwell, kung may pagkakataon, attend ka doon para mas lalo pang lumalim yung kaunawaan mo sa salita ng Diyos. Lahat ng mga tanong ninyo sa inyong kaisipan, itanong po ninyo. Kahit out of the topic, kahit wala siya sa topic natin, itanong po ninyo. Kasi mas maganda po yung may alam tayo sa salita ng Diyos. Para kung dumating yung panahon na meron na tayong confident na i-share ito, alam natin kung paano natin tatayuan ang mabuting balita. Kasi pag tinanong po tayo, ano po yung saligan ng ating kaligtasan, iisa lang po ang tatayuan natin. Wala po tayong ibang bibigkasin. Yan po yung mabuting balita. Ang arin po natin, itong 2026, mas lalo pa tayong lumalim sa ating pananampalataya. Amen po? Praise God. Sige po, minsan papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan lang ba yung palakpak natin para sa Diyos? Amen! Hallelujah! Minsan pa po, awitan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos! Thank you, God! Sa pagising pa lang sa umaga, may bago ng pag-asa. Ang biyaya mo ay kay sagana, bumubuhos ang pagpapala. Minsan pa, Sa pagising pa lang sa umaga, may bago ng pag-asa. Ang biyaya mo ay kay sagana, bumubuhos ang pagpapala. Amen. Di man maganda, Di man maganda ang nakaraan, sa Diyos ay may kalayaan. Siguradong maganda ang kinabukasan. napakaganda. Napakaganda. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda. Napakaganda. Ang pag-ibig mo
ay laging sariwa. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, tapat sa mga pangako, kalakasan ng mga salita mo. Tiwala namin tayo sa'yo. Di man maganda ang nakaraan, sa Diyos ay may kalayaan. Siguradong maganda ang kinabukasan. Napakaganda, napakaganda. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda, napakaganda. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay laging sariwa. Napakaganda, napakaganda. Ang kalooban mo ay kay ganda. Napakaganda, napakaganda. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay laging sariwa at kay ganda. Amen. Lagi nating tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Kailanman hindi siya nagmamaliw. God bless us all! Amen. Sa lahat po ng kasama natin online, God bless you. Praise God.